Sa tahimik na bayan ng Barcelona sa Espanya ay may isang pamilyang punong-puno ng kasiyahan. Pamilyang halos perfect. May malaking bahay, isang masayahing ina ng tahanan at isang responsableng ama ng tahanan. Ang mag-asawa ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya. Walang nang mahihiling pa si Madeline, ang isang 8 taong gulang at solong anak. Ang buhay ni Madeline ay punong-puno ng kaligayahan. Madalas silang mamasyal kasama ang buong pamilya. Hanggang isang araw nagkasakit ang ina nito. Sa paglipas ng mga araw ay lalo itong napapalapit sa kamatayan. Lingid sa kaalaman ni Madeline ay malapit nang mawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na ina, cancer of the brain. Hanggang sa dumating ang araw na iniwan na siya nito. Kitang-kita niya ang kalungkutan sa mata ng kanyang ama. Matuling lumipas ang 2 taon. Umuwi ang kanyang ama na may kasamang magandang babae. Sa umpisa ay maganda ang mga ipinapakita nito sa kanya, lalong-lalo na kung kaharap ang kanyang ama. Paimpit na umiiyak si Madeline hawak-hawak ang litrato ng kanyang ina. Palakad-lakad si Madeline sa labas ng kanilang bahay nang may makita siya isang maliit na aso. Duguan. Nakatitig ito sa kanya. Tingin pa lamang nito ay alam niyang nangangailangan ito ng tulong. Hinimas-himas ito ni Madeline na pangiti siya. Binuhat niya ang aso at dinala sa bahay. Inalagaan hanggang sa ito ay lumakas. Ito ay naging kasama niya sa pagdalaw sa puntod ng kanyang ina. Sila ay madalas na maglaro sa kanilang garden. Nauutusan niya itong kunin ang bola na kanyang itinatapon. Ang hindi alam ni Madeline ay may mga matang, hindi masaya na nakikita siyang masaya. Ang kanyang stepmother, ang madrasta na si Lucita. Si Lucita ay itinuring siyang katulong at wala itong malasakit. Naging parang estranghero si Madeline sa sarili niyang pamamahay. Ang mga araw ni Madeline ay puno ng kalungkutan. Kung hindi kay Jack ang kanyang pinakamamahal na aso, ay baka isa na siyang baliw. Isang araw ay nadatnan na lamang ni Madeline na nakahiga si Jack sa sahig at nagsusuka ng dugo. Umiyak itong lumapit at niyakap. Mabilis na dinala ni Madeline si Jack kasama ang ama nito sa isang veterinarian, lingid sa kaalaman ng mag-ama. Nang araw na iyon ay may kausap si Lucita sa telepono at pinagmamalaki nitong kayang-kaya niyang gawa ng paraan na mawala ang aso. Sinabi nitong malapit na siyang pakasalan ng ama ni Madeline. Malakas itong humalakhak. Habang nagpapalakas si Jack ay katabi ito ni Madeline sa kanyang kama. Wala itong idea na ang muntikang pagkamatay ni Jack ay kagagawan ni Lucita. Napaka-sweet ni Lucita kay Madeline habang kaharap ang ama nito. Walang pagdududa sa isip ni Madeline lalo naman ang ama nito. Magmula ng araw na iyon ay hindi na hinihiwalayan ni Lucita si Madeline lalo at napansin niya na madalas itong wala at sa tuwing darating ay napakasaya ng mukha. Isang araw ay binantayan nito ito. Pasimple siyang sumilip. Lumabas ng bahay si Madeline na nakasunod sa si Jack. Pumunta ito sa garden at kumuha ng mga bulaklak. Napaisip si Lucita. Naglakad si Madeline kasama si Jack papunta kung saan nakalibing ang ina. Habang binabaybay ni Lucita ang daan, may idea na siya kung saan ito pupunta. Para itong sinisilaban. Dumadalaw pala ito sa puntod ng kanyang ina. Ngayon niya napag-isip na alam ito ni David kasi sa tuwing mawala si Madeline, kasama na niya ito sa sasakyan tuwing uuwi. Dinadaanan ito ni David sa puntod ng kanyang asawa. Lalo itong nagalit. Hindi pa siya pinakasalan hanggang sa ngayon. At ang naisip niyang dahilan ay si Madeline. Galit na galit itong umuwi. Nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin para mapakasalan na siya. O kaya ay paano mawala sa landas ang anak. Isang gabi ay naghanda ng masarap na pagkain si Lucita para sa kanilang tatlo. Masaya itong nagsilbi habang nakaupo ang mag-ama. Pagkatapos kumain, ay pumasok na sa kwarto si Madeline. Lumapit si Lucita kay David. Tinanong niya ito kung kailan sila magpapakasal. Tumitig sa kanya si David at sinabing, pagkatapos ng ika-15 birthday ni Madeline. Napaisip si Lucita kung ganun ang plano ni David ay 5 taon pa ang kanyang hihintayin. Hindi nagpahalata si Lucita, kumuha ito ng alak at inabutan si David. Kinabukasan ay sinusuklayan ng buhok ni Lucita si Madeline. Sinabi nitong magmula ngayon ay hindi na niya kailangan magtago kung gustong dalawin ng ina nito. Napangiti si Madeline. Inihatid ito ni Lucita sa puntod. Halos araw-araw. Walang kaalam-alam ang bata sa masamang plano nito.
Masayang kinuwento ni Madeline sa kanyang ama ang ginagawa ng kanyang stepmother. Habang nag-uusap ang mag-ama, wala silang alam na nasa likod lamang ng pinto si Lucita. Palakad-lakad si Lucita sa kusina, hindi na niya matagalan ang sitwasyon. Buo na ang kanyang plano. Ihahatid niya si Madeline sa puntod at gagawin na niya ang kanyang plano. Pagkababa ni Madeline sa sasakyan, ay naglakad ito papunta sa puntod dala-dala ang bulaklak habang nakasunod si Jack. Habang nakaupo si Madeline sa tabi ng puntod, ay tahol ng tahol si Jack. Hinihimas-himas ito ni Madeline nang may pagtataka. Niyakap niya ito. Tumahimik si Jack. Habang nasa malayo ang sasakyan ni Lucita, hinihintay niyang maglakad si Madeline pabalik ng sasakyan at kanya itong sasagasaan. At plano na niyang sabihin kay David na naatrasan niya ito, na hindi niya ito nakita, na hindi niya sinasadya. Akmang maglalakad na si Madeline pabalik ng sasakyan ni Lucita, humarang si Jack, tinatahulan ito. Nanggagalaiti na si Lucita. Nadagdagan ng galit dahil kay Jack, hanggang sa hindi na ito nakapagtimpi. Pinaandarang sasakyan at ubod bilis na sasagasaan si Madeline at isasama na niya si Jack. Mabilis na sumugod si Jack kay Madeline at ubos lakas na itinulak niya ito, tumilapon si Madeline sa tabi ng kalsada at kitang-kita niya ng madaganan ng sasakyan si Jack. Sumigaw ito, tuloy-tuloy ang sasakyan ni Lucita na sa buong akala niya ay nasagasaan ang dalawa. Yakap-yakap ni Madeline si Jack na naghihingalo. Iyak ito ng iyak. Halos 2 oras ito sa ganoong sitwasyon. Dumating ang ama nito ng buong pag-alala. Agad na binuhat nito si Jack habang nakasunod naman si Madeline. Ang malungkot ay hindi na naisalba pa ang buhay ni Jack. Inilibing ito ni Madeline at David katabi ng ina nito. Kumuha ng yaya si David para magbantay sa anak. Mabuti na lamang at sinunod niya ang kanyang kutob nang dumating siya sa bahay na hindi niya nakita ang anak. At nang tinanong niya si Lucita kung nasaan ito ay sinabi niyang hindi niya alam. Ang hindi maintindihan ni David ay nakita niya si Jack na nasa garden. At nang kanya itong titigan ay nakita niya itong lumabas ng bakod. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso, ibang-iba ang kanyang kutob. Agad siyang sumakay ng sasakyan at sinundan ito. At nang mapansin niyang papunta ito sa puntod, ay binilisan niya ang kanyang makina. Kaya may halong gulat nang makita niya na yakap-yakap ni Madeline si Jack. Naging malungkutin si Madeline. Nag-aalala ang kanyang yaya, kaya kinausap nito si David. Maagang umuwi si David ng araw na iyon at agad na hinanap si Madeline. Sobrang saya ang makikita sa mukha ni Madeline nang may isang maliit na aso na tumatahol sa kanya. Wala itong tigil sa kakatahol at tuwing tatahol ito ay lalong malakas ang halakhak ni Madeline. Masayang nagluluto sa kusina ang yaya habang sinisilip paminsan-minsan ang alagang si Madeline. Nakikipaghabulan ito kay Jackie, ang kanyang bagong alagang aso. Napapangiti na lamang ang kanyang yaya. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.